Magandang araw! Ako si Binibining Rose Biling. Handa na ba kayong matuto? Ngayon ay ating talakayin ang mabisang pag-unawa ng tula. Ngayon ay simulan natin ito sa kung ano nga ba ang tula. Ang tula ay isang akdang pampanitikan na tumutukoy sa mga karanasan, damdamin at mga pananaw na madalas ginagamitan ng malalalim na mga salita. Mayroon itong mga sangkap katulad ng sukat, tugma, kariktan, talinghaga at tayutay. Ang isang tula ay hindi madaling maunawaan, lalong-lalo na kapag puno ito ng malalalim na salita at simbolismo. Kaya naman, hayaan niyong bigyan ko kayo ng mga hakbang sa mabisang pag-unawa ng tula. Huwag kalimutan ang makinig at isa-isip ang inyong aral na matututunan. Hindi maipagkakaila ang husay ng isang tula sa paghahatid ng mga emosyon o mensahe sa pamamagitan ng mga makukulay na salita at imahe. Ito'y isang anyo ng panitikan na mayroong sinusunod na sukat at tugma o maaari rin naman itong malaya. At binubuo ito ng mga matatalinghagang pahayag. Sa pamamagitan ng tula, hinahamon nito ang ating pag-unawa na siyang nagpapatalas ng ating isipan. Tulad ng isang painting, ang tula ay hindi laging tuwiran o malinaw sa unang tingin. Kaya't minsan, kailangan natin ng tamang pagtingin at tamang proseso para ito'y lubusang maunawaan. Alam kong marami sa inyo ang nahihirapan sa pag-unawa ng mga tula, hindi ba? Ngayon, sigurado akong napansin mo na madalas ay may mga malalalim na salita ang mga tula na siyang nagpapahirap upang maunawaan ito. Paano natin sila mauunawaan? Huwag kayong mag-alala, narito ang ilan pang mga tips. Una, basahin ng paulit-ulit. Ang pag-unawa sa isang tula ay hindi nakakuha sa pagbabasa ng isang upuan lamang. Kinakailangan na ito ay basahin ng paulit-ulit upang mas lalo itong maunawaan. Pangalawa, alamin ang malalim na kahulugan ng isang akda. Ang isang tula ay mayroong mga malalalim na kahulugan ng salita. Maaaring gumamit ng diksyonaryo o iba pang app na nagbibigay ng kahulugan ng isang malalim na salita na maiintindihan upang sa ganon ay mas maunawaan ang kahulugan o naisipahayag ng isang akda. Pangatlo, linangin agad ang imahinasyon na ipinapahayag sa tula. Sa tula ay lagi itong may nilalarawan sa kanyang mga pahayag sa bawat taludtog nito. Ito ay nagbibigay ng bagong pananaw o magpahayag ng isang karanasan at damdamin sa isang makulay at orihinal na paraan. Pang-apat, himay-himayin ang mga salita ay diyang ginagamit, gayon din ang pangyayari. Sa pag-unawa sa tula ay kailangan na pag-aralan ang konteksto ng salitang ginagamit sa isang tula. Tingnan kung ito ay tungkol sa pag-ibig at ang salitang ginagamit ay magiliw, na ibig sabihin ay malambing o mapagmahal. Pansinin din ang ideya na ipinapahayag ng akda at ganoon din ang pangyayari na ipinapakita dito. Panlima, pagkilala sa mga tayutay. Ang mga tayutay o figure of speech tulad ng metaphor, pagpapalitawag, simile, paghahambing, at personification, pagbibigay buhay sa bagay, ay kadalasang nagpapalalim sa kahulugan ng mga salita. Halimbawa, sa isang tula ni Jose Garcia Villa, ang iyong mga mata ay parang 2 buwan. Maaring hindi ito literal na ibig sabihin, kundi isang paghahambing ng kagandahan ng mata ng pinipili. Mayroon din tayong iba't ibang uri ng tula at mahalagang malaman ang mga uri ng tula na ito at ang estilo ng makata. Ang mga uri ng tula na ito ay maaaring tulang pasalaysay. Ipinapahayag ng uring ito ng tula ang mga pangyayari o mga karanasan ng isang tauhan. Maaaring mabakas dito ang kabayanihan at nagawa para sa isang lugar o sitwasyon. Tulang pangdamdamin o liriko. Ito ay nagpapahayag ng damdamin ng makata tulad ng pag-ibig, lungkot, galit at pag-asa. Halimbawa, ang tula ni Jose Rizal na pinamagatang Sa Aking Mga Kababata. Tulang patnigan.
Ipinapahayag ng uring ito ng tula ang pagtatalo sa pamamagitan ng patulang pamamaraan. Kinapapalooban ito ng matalinong pangangatwiran, talas ng isip at lalim ng diwa. Samantalang sa tulang padula, ipinapahayag ng uring ito ng tula ang padulang pamamaraan na patula ang mga usapan o dialogo. Narito naman ang halimbawa at pag-aanalisa ng tula. Magbigay tayo ng ilang halimbawa ng tula. Basahin natin ang isang linya mula sa tula ni Balagtas. Ang hindi marunong lumingon sa pinagmulan ay hindi makakarating sa paroroonan. Ano ang nais iparating ng linyang ito ng tula? Kung ating papansinin sa unang tingin, ito'y parang isang simpleng payo lamang. Pero kung ating iisipin ng mas malalim, sinasabi ng Makata na ang taong hindi marunong magpasalamat o magbalik loob sa kanilang mga ugat at pinagmulan ay mahihirapang magtagumpay sapagkat ang ibig sabihin ng paroroonan dito ay hindi lamang basta lugar kundi ang tagumpay na ating pinapangarap. Sa pag-unawa ng tula, mahalaga ang pasensya, pagmumuni-muni at ang pagkakaroon ng isang bukas na isipan. Hindi lahat ng tula ay madaling maintindihan agad. Ngunit sa pamamagitan ng mga hakbang na tinalakay natin, maaari mong mas mapadali at mas mapalalim ang iyong pag-unawa. Gamitin ang mga tips at patuloy na magbasa ng mga tula. Malalaman mo na lang, bawat tula ay isang daan patungo sa mas malalim na pagkaunawa sa buhay at sa ating mga damdamin. Ngunit, bago tayo magtapos, naririto ang isang paalala. Ang pag-unawa sa tula ay isang personal na karanasan. Ang bawat mambabasa ay may sariling interpretasyon batay sa kanyang mga karanasan at pananaw. Salamat sa panonood at sana'y nakatulong sa inyo ang video na ito sa pag-unawa ng tula. Hanggang sa muli, paalam!